Magandang araw pong muli sa inyong lahat. Nagbabalik ang inyong lingkod. Konting kaalaman at gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Napakahalaga po ng ating talakayan ngayon sa maiksing sandali. Pinamagatang Why We Win Soul. Bakit tayo dapat mag-akay ng kaluluwa? Ito po ang paalaala ng Mark chapter 8, 36 to 37. Nakalagay po doon, "For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul?" Sa Tagalog po malinaw na ano ang mapapakinabang ng tao na makamtan ng buong kayamanan ng sanlibutan at mapapahamak naman ang kanyang buhay. Sabi ng verse 37 ay ganito, ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay. Alam niyo mga minamahal, mga kaibigan, naiintindihan ko kayo kung kayo'y abala sa napakaraming bagay. Gusto niyo yumaman, guminhawa, maabot yung inyong mga pangarap. Lahat tayo gusto natin na kumita. Pero minsan kinakailangan tayong magbuntong hininga at huminto at isipin din natin yung kabilang buhay. Kasi lahat ng focus natin ngayon puro sa lupa lang. Ito, yung talata na to, hindi yung kayamanan na mahalaga sa Diyos. Ang mahalaga sa Diyos yung kabila, yung kaluluwa mo maligtas muna. Yun po ang pinakamahalaga. At magbibigay ako ng 3 letter C patungkol sa why we win soul. Una, it is the Lord's command. Ang Diyos mismo ang nag-utos, kaya mag-aakay ka ng kaluluwa kasi yung kaluluwa na yun patungo sa kapahamakan. Kasi yung kaluluwa na yun walang relasyon sa Diyos. Kasi yung kaluluwa na yun patay sa paningin ng Diyos spiritually. Because of the Lord's command. Kaya may Great Commission. Kaya mayroon John 15:16, "Ye have not chosen me, but I have chosen you, that you should go and bring more fruit." Magdadala ka ng panibagong kaluluwa. So pinag-uutos ng Panginoon yan. Dapat nating sundin bilang mga mananampalataya. At tandaan nyo, kung kayo'y mananampalataya na ngayon, ibig sabihin, isang araw may ginamit ang Diyos, kaya kayo naging mananampalataya. Kaya dapat kayo rin paggamit para sa ibang mga kaluluwa na nag-aantay naman. So it is the Lord's command. Number 2, the letter C, it is the cause of the soul. Hindi nyo ba napansin yung binasa natin? Sabi ng 37, "Or what shall a man give in exchange for his soul?" Ano ang pwedeng itumbas sa kaluluwa? Sa paningin ng Diyos, wala pong katumbas ang kaluluwa na ano pa man na kayamanan sa mundong ito. Kaya nga kinakailangan yung pangalawang persona ay bumaba at magkatawang tao para matubos yung kaluluwa na yan. So napakahalaga ng kaluluwa sa harap ng Diyos, lalo na yung kaluluwa na yan nilikha sa wangis niya at ayaw niyang mapahamak yan. Kaya dapat natin pag-isipan. It is the Lord's command, why we win soul. It is the cause of the soul. And number 3, na letter C, because of its consequences. Kasi po sa kabilang buhay, may nag-aantay na impyerno na kung saan may uod at apoy na hindi namamatay. Sinabi yan sa Mark 9:48 na dooy hindi namamatay ang kanilang uod at hindi namamatay ang apoy. Sino mang tao sa mundong ito na hindi mananalig sa Panginoon, na hindi magtitiwala sa Diyos, na hindi niya tatanggapin si Jesus bilang Panginoon niya at sariling tagapagligtas, na nag-aantay ay kaparusahan. At yung kaparusahan na yun, walang hanggan. At yung walang hanggan na yun, kasama mo si Satanas, may uod at apoy na hindi namamatay. Kung walang kaparusahan, wala na akong mensahe, hindi na ako magpapastor. At hindi na rin dapat namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo. Pag-isipan po nating mabuti yan. At higit sa lahat mga mananampalataya, magtatapos ako rito, kayo na po ang bumasa, Ezekiel 3:18 and 19. Ezekiel 3:18 and 19. Dito ko po tatapusin to sa napakaigsing minuto. Pag hindi ka nangangaluluwa, hindi mo sinasabihan o binababalaan yung mapapahamak, wala kang ginagawa, mayroon tayong malaking pananagutan sa Diyos. Nasa Ezekiel 3:18 to 19. Kaya mamimili lang tayo. Susunod tayo sa Panginoon na mga aluluwa o babaliwalain natin mananagot tayo sa harap ng Diyos. We need to win soul. It's a must. So muli, hanggang dito na lamang ako. Ito po ang inyong lingkod, ang Pekeng
Ano?